Okay, so pangatlong Sunday na natin tong transference of the Spirit. Walang word na transference of the Spirit sa Bible, pero maraming mga kwento na ganun ang kaganapan. Parang rapture lang, walang rapture sa Bible, alam niyo ba 'yon? Walang nakasulat na rapture sa Bible. Pero tinuturo natin at naniniwala tayo na meron. Pero yung salita mismo wala. Lalo yung Trinity, wala pong Trinity sa Bible na salita. Pero yung essence, yung truth, meron po. So, ganun din po itong transference. So, pray muna tayo bago tayo magpatuloy. Let's bow our head. Lord, salamat po sa umagang ito, sa panibagong lakas, panibagong buhay na binibigay mo sa amin sa isang linggo, araw-araw na pakikipagdigma namin sa buhay na to, sa pakikipaglaban. Salamat sa iyo dahil ikaw ang nagbibigay ng lakas at ikaw ang lumalaban sa amin, para sa amin, sa mga panahon na hindi na namin kaya. Kaya Lord, sa umagang ito, we are so grateful to you for your grace, for your mercy na patuloy mong binubuhos sa amin araw-araw. Your mercy, they are new every morning. Kaya Lord, I pray as we listen to your word, maintindihan namin ito, tumatak sa puso't isip namin at hindi lang maintindihan, gawin talaga namin. Magkaroon ng transformation at improvement at growth ang bawat isa. Lokoban mo kami ng presensya mo. Maramdaman namin ang yakap mo, ang tinig mo, naririnig namin habang kami nakikinig at palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the enemy, Lord, can disturb us and steal away your word from us. Be with us, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. So nag-stop tayo, paano nalilipat ang mga espiritu sa ibang tao through presence. Pag lagi kayong magkasama, exposure, association, close proximity. The more nako-close ka sa isang tao, the more na mas madaling lumipat ang spirito. Doon sa church, sa taas, sa Masinag, may mga tao minsan kakamay o magdidikit. May kuryente. May kuryente talaga. Ewan ko ba kung saan galing yun. So nagkakakuryentehan sila pag dumikit. Pero minsan, kahit malayo pa, merong konti. So, the more na close ka sa isang tao, the more na dikit ka, the more na mas madali kang malipatan. Kaya kung sinong kasama mo, magiging ganun ka rin. Kung matino, titino ka. Kung masama, sasama ka. Kung adik, magiging adik ka. Kung sugarol, magiging sugarol. Kung chismoso, chismosa. So, ganun lahat. Birds of same feather are the same birds. Diba? So, birds of the same feather flock together. Kaya nga maraming kasabihan na ganun. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Gusto mong makilala ang tao, tingnan mo sino mga kasama niya. Tingnan mo kung sino kasama niya. Lagi. Sino yung circle of influence niya? Sino yung circle of friends niya? Nakakita kayo ng tambay, mga tambay kasi kami noon. Nasa kalagitnaan ng tambay, may mga henyo at mayayaman, tapos mga pines. Ha? Tropa, 10 sila. Yung isa, anak mayaman, hindi umiinom, hindi nagyosi, hindi nagdodroga, pero nakatropa sa kanila. Nakakita na kayo ng mga uwak, tapos may nakatropang kalapati? May nakita na kayo? Wala di ba? Out of place. Pag yung kalapati nakitropa sa uwak, out of place. Ganon din naman, nakita kayo ng tropahan ng mga pugo, tapos may agila sa gitna. Meron? Bida-bida. Kasi feeling niya, kumbaga itong agila na to may inferiority complex. Walang ganon. Kahit sa kahayupan, kahit sa kwento ng mga animal, ng mga animals, wala pong animals na nakikiumpok sa hindi niya katulad. Kaya birds of the same feather flock together. Kaya ingatan mo sino yung sinasamahan mo. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo. Sino yung kinakausap mo? Sino yung sinasamahan mo? Sino yung mga tinotropa mo? Okay, minsan nagsosoul winning tayo, tinotropa natin yung mga makasalanan, dahil makasalanan din naman tayo dati. Tinotropa natin yung mga iba ang buhay.
Pero ang turo natin dito, hindi close friendship. Casual lang dahil sineshare natin. Iba yung kasama mo na sa isang linggo, minimum 3, ay hindi na yan casual. Close na yan. Ang casual once, twice, tapos ilang minuto lang. Pero tumatagal na kayo ng maghapon, ay hindi na yan casual. Close na kayo. Close friend na kayo noon. So in that case, malilipatan ka na ng spirito kung anong meron siya. Lalo na kung mahina ka. Next week, yun yung topic natin, pinali natin, sino-sino yung mga madaling malipatan at bakit. No? So dito, sabi natin nung nakaraang Sunday, simpleng kain-kain lang, harmless naman yung kumain na kasama mo to. Kaya nga ang Bible nagsasabi, huwag kayong kakain kasama niyan. Imagine mo yon. Bakit? Hindi ba siya magbabayad? Paano ko siya nagbayad? Bakit bawal makikain kasama niya? Bakit? Palagay niyo? Ha? During the kumakain kayo, kung yan punong-puno ng hinanakit sa buhay, ng bitterness, during the conversation, makakapagsalita yan. Ilalabas niya yung emosyon niya through words. Maliban yung spirit, nagdikit kayo, lumilipat, through words. Ang topic natin ngayon is words. No, through words, na ilalabas niya yung galit niya kung kanino man, sama ng loob niya kung kanino man, at nalilipat sa iyo yun. Dati, hindi ka galit sa taong yan, ngayon, galit ka na. Alam niyo yung mga taong galit, naghahanap ng kakampi, na magalit ka rin sa hindi mo naman kagalit. Hello? Bakit ka nakikigalit sa hindi mo kagalit? Ha? Bakit po? Nalipatan ka na nga, kaya ka nagalit. Walang karason-rason, walang kadahi-dahilan, nagagalit ka sa isang taong ito. Ay nako, talamak yan sa politika natin. Pag nadikit ka sa isang tao na ang political party niya ito, hindi ka naman dati galit dito, ngayon galit ka na. Tapos hindi mo nga kilala yung taong yan, wala namang personal na ginawa sa'yo, pero galit ka. Bakit? Kasi itong influencer mo, yung pinakikinggan mo, yung dati mong, o lagi mong naririnig, nalilipatan ka. Okay? So, kwentuhan, inom-inom, konti-konti, kape-kape, kadalasan ng mga malalaking gulo dyan nagsimula sa konting umpukan na yan. Bakit? Sino pag-uusapan nila pag nagumpukan sila? Yung wala doon. At yung kinaiinisan, hindi nila nung isa. Kung isang ito, naiinis, pinasa niya doon sa kasama niya, kanina isa lang yung naiinis. 3 sila, 4 sila. Nung natapos yung kape-kape, inom-inom, umpok-umpok, yung isang galit sa taong ito, yung 3 na kasama niya, pagkatapos ng usapan, ilan na ang galit? 4 na. Alam niyo alam niyo bakit 4 na yung galit? Kung 3 oras silang nag-uusap, at pag may iniinom pa naman, di mo namamalayan yung 3 oras. Di ba? Mahababang usapan yan. So, gaano na karami yung binitawang salita? Gaano karami yung sinambit na salita at espiritong nalipat? Kaya hindi nakakapagtaka, pagkatapos ng gabing yon, hindi na isa ang galit, 4 na. Kung ikaw naman ay yung nadamay lang, ay kailangan mo tong tigilan. Okay? Kung hindi ka ang promotor, may pag-asa ka pa. Kung ikaw ang promotor, ay mas matindi ang pagsisisi na kailangan. So, seemingly harmless gathering, pero nagkakalipatan ng spirito. Kung sino yung lagi mong kasama, magiging kamukha mo na. Magiging ganun ka din. Kaya ngayong mga mag-asawa, nabanggit natin, dati ang layo ng kanilang itsura sa isa't isa. Ngayon, para na silang pinagbiyak. Nabahala na kayo. Tapos dinaanan din natin, paano natukso ang unang tao, si Adan at si Eva ang pasimuno, nakipag-usap, lumapit sa ahas kay Satanas. So lumapit siya na hindi dapat gawin at nakipag-usap siya na hindi dapat gawin. Ang utos ng Diyos, utusan niyo lahat ng hayop dyan sa garden na yan. Dahil kayo ang binigyan ko ng kapamahalaan, Genesis 1:26 hanggang 28, kayo ang mamumuno.
hindi kayong makikipag-usap. Minsan, di ba, may mga ano tayo, may mga foreman, may mga, lalo na pag yung mga foreman natin, may edad na, no? Imbis na mag-utos sa trabaho, nakikipagkwentuhan, eh. No? Sorry po, naalala ko lang. Imbis na makapagtrabaho tuloy, yung tao, nakikipagkwentuhan. So, tapos, lugi ang kontraktor. Ano daw? More? Morman. Purman. Okay. So ganito, hindi dapat makipag-usap, nakipag-usap. So, nalilipat ang spirito sa closeness, presence, pagsasama, pagpe-fellowship, pagtropa-tropa. Nalilipat din ang spirito sa pamamagitan ng salita kagaya ng nabanggit ko kanina. Ito yung pangalawa. Through the words and messages that we hear, read, and watch. Kasi ngayon, masyado na tayong high-tech, ang multimedia, ang social media, ay ang dami ng paraan para yung message ay maparating. So hindi na, dati ano lang salita, movie lang. Ngayon, ang dami na. So hindi natin maiisa-isa yan, pipili lang tayo ng ilan. So sa John chapter 6, verse 63, sabi ni Jesus, the Spirit gives life. Yung Spirito na galing sa Diyos, nagbibigay ng buhay. The flesh, yung laman, wala kang mapapala dyan. Ipapahama ka niyan. Ang tao nagkakasala sa laman. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Ang salita na naririnig nyo galing sa salita ng Diyos ay spirito yan. At nagbibigay yan ng buhay. Kung ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, ang salita ng taong wala sa Diyos, nagbibigay ng kamatayan. Una, confusion, gulo, pagkakabahabahagi. Pag nag-comment si ganito, hindi naman sa Diyos, gulo yan. So, hindi sa Diyos, gulo ang inaabot. At hindi lang gulo, they are death. Kamatayan. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong padaya, huwag kayong pabudol. Ang pakikipag-usap na hindi sa Diyos, evil communications, corrupt good manners. Pag ang usapan ay iba na tinatakbo, negatibo na, hindi na kaya ng spirito mo, alam mo na, lumayo ka na. Lumayo ka na. Kaso ang problema, yung likas nating makasalanang nature, minsan nangingibabaw. So how the Spirit transfer to another person through the words and messages that we hear, read, and watch. So marami yan. Mag-ano lang tayo ng ilan dito. So number 1, yung pakikinig sa chismis. Yung mga marites at mga parites. Okay? So, ito yung una nakakalipat ng spirito. Teaching doctrines or indoctrination ng iba't ibang kultong grupo o occult na nagiging brainwashing, nalilipatan ka ng spirito. Mapansin nyo pag miyembro ka ng isang kultong relihiyon, lahat ng buhok nila halos kagaya ng leader nila. Pati pagdadamit. Napansin nyo yun? Pag sideways, lahat sila sideways. Hindi nyo ba napansin yun? Pag gitna, katsupoy. Pansinin nyo lang pansinin nyo lang. Kasi ako, palapansin ako sa ganyan Pero hindi ko kinikwento, hindi ako chismoso Tingnan ko lang. Tapos pag nagsalita sila, may mga may tunog na parehas. Parang, di ba, may resemble, parang Bisaya, Tagalog. Sa Indonesia, meron silang tunog na, hi. So parang, nagiging kultura na ipapasa yun. So ganun din sa bawat relihiyon, may pasahan ng spirito. Pati yung the way they speak. So, yan, radyo, vlog, TikTok, etc., kanta, TV show, movies, e-books or books. So ito yung mga means na matransfer ang spirito. Nanonood kayo ng comedy? Di ba? Try mo lang. Yung suggestion nga, pag stress ka, manood ka ng comedy, malungkot ka, manood ka ng comedy. Let's say, malungkot ka, ang hirap mong patawanin. Pero nanood ka ng nung Banayad Whiskey, di ba? Di ba? Lasang Blade, yung mga ganong movie, yung mga luma pero may dating pa rin. Maya-maya, nang ginagawa mo? Tumatawa ka na, di ba?
Bakit ka tumatawa? Malungkot ka. Ang bigat ng problema mo. Ang bigat ng iyong nadarama. Ba't tumatawa ka na ngayon? Pinipigil mong tumawa pero hindi mo mapigilan. Bakit? Bakit? Yung spirito, nung pinapanood mo sa TV, lumilipat sa'yo. Di ba? Wrestling, nanonood ka ng WWF dati? Ha? Tapos yung paborito mong wrestler, binubugbog, anong gagawin mo? Di ba nagagalit ka? Gusto mong tumayo at tampasin yung TV ng gano'n ng upuan nyo? Kasi yun yung ginawa sa kanya, hinampas ng upuan, gusto mo rin gawin. O doon daw sa Mindanao, pag si FPJ ginugulpi, ano ginagawa ng mga Muslim? Naglalabas daw ng ano yun? Yung Magnum, titira yung screen. Bakit na-emotional yung tao pag nanonood ng movie? Kung ano yung pinapanood mo, may spirit yon lumilipat sa'yo. Yung horror. Hindi, manonood ka ng horror film, tapos nakatago kang gano'n, sisilip-silip ka para kang engot. Alam mo na nga horror, nanood ka pa, ngayon takot ka nang lumabas sa dilim. Di ba? So, may spirit. Tandaan niyo, may spirit. Hindi yan tsamba. Ang spirit pumapasok sa emosyon, sa utak, sa spirito mo. So, nalilipat yan. So, yung gossip, ito yung isa sa pinakamabilis. Sabi dito sa Bible, a gossip betrays. Alam niyo yung mga nagchichismis, traidor. Hoy, sagot. Sabi ng Bible, hindi ako pag gumawa ka ng kwento, traidor ka. Gossip betrays. Ano yung betrays sa Tagalog? Pagta-traidor. At ang unang bakla at unang chismoso sa Bible ay chismoso na bakla. Alam nyo kung sino? Yung kauna-unahang bakla sa Bible at chismoso. Anak ni Noah. 3 ang anak ni Noah. Si Shem, si Japet, tsaka si Ham. Si Shem ang lahi ng pinagmulan ng mga Middle Eastern people. Si Japet ang pinagmulan ng mga European people. And then si Ham ang pinagmulan ng African and Asian people kasama yung nakatira sa Kanaan ng mga higante na pinagunaw ni Lord sa mga Israelites. So yung anak ni Ham na si Kanaan ang unang bading na legit. Paano nangyari na naging bakla siya? Anong nangyari sa tatay nila after the flood? Nagtanim ng ubas, then na-ferment yung ubas kasi wala nang ozone layer dati, yung paligid ng earth may dagat. Nawala yung dagat na yun, bumagsak lahat sa lupa. So yung init ng araw, nagpe-penetrate sa earth, nagkaroon ng chemical reaction sa mga juice, sa ubas, naging alak, ayun, nalasing yung mama. Nalasing yung tatay. Nakahubad. Ang ginawa nung Ham, bunsong anak ata siya, chinismis sa 2 kapatid. Si Erpat, lasing, nakahubo. Nagalit yung 2 magkapatid. Tinakpan yung tatay nila ng kumot, patalikod na lumapit, at sinumpa si Ham pagkagising ni Noah, sinumpa ka at ang lahi mo. Mahihirapan kayo. Kaya ang mahihirap na bansa ay Asian and Africans because of him sa kanyang pagiging chismoso at bakla. Hindi naman siguro lahat ng bakla chismoso. O lahat. Wala tayong magagawa. Nasa Bible yan. Silang gumawa yan So, chinismis niya and then paglipas ng ilang daang taon, nagkaroon ng batas ng Israel, huwag mong ikikwento ang kahubaran ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo at ng sino mang tao. Don't tell their nakedness. Ibig sabihin, huwag kang maging chismoso o chismosa. Papatayin sa lumang tipan. Okay? So, ang pagtatraidor ay ang pagchichismis ay isang katraidoran at kabaklaan. Hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kaya ang nagchichismis, either babaeng Makati ang dila o lalaking bakla. Hello? Hello? Maliwanag ang Bible Hindi ko to kinikreate. Nakasulat to.
And then, a gossip betrays confidence, sinisira yung tiwala. Pag ikaw, Bible study leader ka, may nagsabi sa iyo ng kwento ng buhay niya o storya niya at sinabi niyang tayo lang nakakaalam nito, siya galing sa kanyang sarili. Huwag mo yung ikikwento sa iba. Dahil pag kinuwento mo yan sa iba, ang tawag diyan, chismis. At sinira mo ang tiwala niya. Maliwanag po. So, but a trustworthy person keeps secret. Bilang leader, dapat mapapagkatiwalaan ka sa mga sikreto ng miyembro mo. Kami, isang tambak na sikreto ang bitbit namin sa puso at utak namin. Kaya pag mayroong nagsabi, dapat malaman ng lahat. Eh di dapat lahat ng sikreto nyo malaman din ng lahat. Para fair. Correct? Law for one is law for all. Don't bend the law. Kung kailangang ibulgar ang kasalanan ng isa, edi dapat lahat yung kasalanan ng bawat isa, ibulgar din natin. Tama? Hello? Eh, Royal Rumble yun. Paano kayo di alam ng mister? Kaya nga pag nag-retreat, sinusulat, tago nyo yung mga sinasagutan nyo, huwag nyo pakita sa asawa nyo. What if hindi niya alam yung pangyayaring yan? O di Royal Rumble kayo ngayon. Patay yan. So, secret. Proverbs 18:8. Ito problema. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost part. Ang sarap pakinggan pag buhay ng iba pinag-uusapan, hindi buhay mo, di ba? Umamin. Uy, alam mo ba? Ano yun? Si Kwan. Si ano? Talaga? Alam na mga sa taas, oh. Feel na feel nyo, ah. Uy, nakita ko si ano, ah. Uy, alam mo ba? Ay, nako. Yung tenga mo na napakaliit dati, biglang gumagano, no? O minsan, hindi ka na makasali sa usapan, umiikot na sa likod nag-uusap, gumagano. Di ba? Yan yung sinful nature ng tao, eh. Pag pinag-uusapan, buhay lang may buhay, parang something in you, sinful, na nagiging reactive na, nagiging active, bigla ka na lang nagiging attentive sa pinag-uusapan kahit minsan ganun kalayo. O biglang dadaan ka, makikapi-kapi nga, pakiano nga. Gagawa ng paraan. Pero alam nyo, kasalanan po ang pagchichismis. Kasalanan po yan. At ang nagchichismis pa naman, ang marites at parites, hinahanapan niya ng dahilan, makati kasi dila niya eh. May makati ang tenga, gusto naman marinig. Pinagtatagpo yan ng demonyo. Yung Makati Dila at Makati Tenga. Pag Makati Dila, ang ginagawa sa India, meron silang pang gano'n, no? Ay, yung panglinis sa India. Pag Makati naman Tenga, may cotton buds. May cotton buds po. So, ang ginagawa ng parites at ng marites, naghahanap siya ng willing na makinig. At kadalasan, marami namang willing makinig dahil masarap nga pakinggan yung buhay ng may buhay. At ikakatwiran niya, hahanap siya ng justification para maikwento yung hindi niya dapat ikwento. Hahanap siya ng justification na hindi naman dapat pero dapat. At kung wala siyang maisip na dahilan, ang sasabihin lang niya ganito, ay, sa'yo ko lang yan sasabihin, mare ha. Pare ha, sa'yo lang ha, wag mo ikikwento sa kanila ha. Tayo lang. Bakit mo kinuwento? Anong pakialam niya sa buhay ng may buhay? Ang pakialam mo? Wala, di ba? So, i-justify ng chismosa na pwede. Pero the truth is, sabi ng Bible, ang nagchichismis ay isang taong traidor at bakla. Sino yun? Buti na lang, wala ditong ganun. Wala. May lumabas ba? Wala po. James 1:26. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person religion is worthless. Kung sa palagay mo spiritual ka, relihiyoso ka, palasimba ka, pero ang dila mo hindi mo kayang kontrolin, walang kwenta yung paniniwala o pananampalataya mo o relihiyon mo. Walang kwenta, worthless. Kahit uma-attend ka pa sa pinakamagandang church o pinakamalaking church, kahit sa Vatican ka pa nagsisimba, chismosa ka, walang kwenta yung ina-attendan mo.
Kaya bawal sa Juhiya ang chismoso, chismosa. Dahil ayaw nating masabi, wala tayong mga kwenta rito. Hello? Sabi dyan, wala kang kwenta. Walang kwenta yung relihiyon mo, yung paniniwala mo. Ang ganda-ganda ng church nyo, laki-laki ng church nyo, pero marites ka, walang kwenta. And then, sabi ng Proverbs 16:28, a perverse person stirs up conflict. Ano sa Tagalog yung perverse? Pervert. Baluktot utak. Ang taong baluktot ang utak, nagkikreate ng gulo sa pamamagitan ng pagchichismis. So kanina, ang nagchichismis ay bakla at traidor, ngayon baluktot utak. Wala namang baluktot utak dito. Hello? Wala na. Wala na. So baluktot ang utak ng taong nagkikreate ng kaguluhan sa pagchichismis. A gossip separates close friend. Gusto mong guluhin yung tropa, yung Bible study group o anumang grupo? Chismisan mo isa-isa. Pag-ingat kayo sa mga tao na ang sinasabi dito iba at ang sinasabi dito iba. Yung double tongue, dalawa dila. Alam niyo yung dalawang dila? Ahas. Pag sa grupo nyo, tayo lang ha, sa'yo ko lang to sasabihin na, alam mo ba siya? Siya? Ganon. Tapos pag wala na, ikaw, ito naman kausap niya, alam mo ba siya? Siya? Ganon. Diablo yan. Ahas yan. Yung magandang pagsasama nyo, sinisira at paghihiwalayin kayo. Iyon ang pinakinggan ni Eva, yung aas na may dalawang dila. Kaya hindi lang silang mag-asawa ang nagulo, pati Diyos at sila, nagkahiwa-hiwalay. Ang chismis ay nakakahiwalay ng kahit anong relasyon, nakakasira. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka dyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang sa tukso lalayo, sa chismis. Kaya pag may narinig kang chismis, shut up, puntahan mo yung tao, doon mo sabihin, bakit? Ano may tutulong yan sa akin? Mayroon bang kada word na ibibitawan mo 1,000,000? Kung meron, go! Wala naman eh. Guguluhin mo lang utak ko at kapayapaan ko eh. Chapter 20, verse 19. He goes about slander, reveals secret. Yung mapanirang puri na tao ay nagre-reveal ng mga sikreto. Therefore, do not associate with parites and marites. Huwag kayong makikisama sa mga chismoso at chismosa. Masisira buhay nyo. Mababarangay kayo. Titus 3:10-11. As for a person who stir of division, itong taong ito na nagkikreate ng pagkakabahabahagi sa inyong grupo, after warning him once, then twice, have nothing more to do with him. Huwag ka nang makipag-usap. Knowing that such person is warped and sinful, he is self-condemned. Nahusgahan na siya sa sarili niya dahil sa kanyang kagagawan. So ang sabi diyan, ano daw gagawin? Layuan, nothing to do with him. Dahil ang taong yan makasalanan. Kung ako sa inyo, dito po sa church, lagi kong sinasabi, hindi tayo junk shop. Repair shop tayo. Lahat ng tao, ano makasama, sino man sila, adik, loko-loko, LGBT, politician, welcome po lahat dito. Dahil ang church ay repair shop. Paano ka nire-repair? Pababasahin ka ng Bible para alam mo yung salita ng Diyos na magbabago sa'yo. Nagdadasal ka para ang tulong ng Diyos, bigyan ka ng lakas, ang worship, and then yung spiritual discipline, pinapa-attend ka ng Bible study, pinapa-attend ka ng retreat. Lahat po yan part ng pag-aayos. Pero kung ayaw mo umattend sa mga yan, wala po kaming magagawa, hindi ka talaga maayos. Meron namang umattend din sa mga ganyan, pero hindi rin talaga naayos. So, ang church ay repair shop. Pero pag hindi ka na-repair dito, hindi pwedeng manatili dito. Kung ilang taon na, 10 taon na, 5 taon na, pero hindi nare-repair, nakakapagod yun sa Bible study leader. Nakakapagod yun sa, kunyari, ikaw may repair shop ka ng mga electronics. Ito, hindi na talaga gagana. Anong ginagawa mo doon? Itatapon mo na yun. Tayo, hindi naman tayo nagtatapon.
Kasi binibigay naman natin kay Satanas eh. May mga ginagawa tayong ganun. At pag yan, mga taong yan, nabigay na kay Satanas, napaalis natin dito, tinanggal na, huwag na kayong kumunik. I-block nyo na. Pati sa Facebook, i-block nyo sa Facebook, putulin nyo sa buhay nyo. Dahil sabi ko nga nung Friday, bakit? May sasabihin bang mabuti yan sa atin? Wala. Pag ang demonyo pinalayas mo, magpapasalamat sa'yo. Nag-request nga yung mga demonyo kay Jesus, pwede ba lumipat kami sa baboy? Dahil ang mga demonyo, ang tinitirahan mga baboy. Sino ang baboy sa Biblia? Yung mga taong binigyan mo ng mabuti, tinuruan mo, inalagaan mo, binigyan mo ng perlas, pero sinayang yung oras mo. Baboy ang tawag doon ng Biblia. At ang mga demonyo doon lumilipat sa mga ganon. Hello? Andun sila. Yung mga walang utang na loob, yung mga sinayang yung pagod at oras mo, sakripisyo mo, tapos ganun-ganun lang. Sabi ni Jesus, huwag niyong ibigay ang perlas. Ang oras niyong mahalaga, ang buhay niyong mahalaga, ang sakripisyo niyo sa mga baboy. Huwag. Kaya, yon ang ginagawa natin, yung mga demonyo, pinapalayas natin dito sa church. At ang demonyo hindi masaya. Ngayon, kung ang demonyo nakakonekta sa'yo, so anong mangyayari? Di pwede ka pang i-message, pwede ka pang tawagan, pwede ka pang kontakin, and then malilipatan ka ng spirito. At pag di ka maagap, iba na yung attitude mo. So, dapat putulin. Yung sabi ng Mark na putulin mo yung kanang kamay mo, paa mo, tanggalin mo yung mata mo, putulin. Sabi sa katabi mo, putulin. Kasi pag binlock, hindi niya alam na binlock mo siya. Pero in-unfriend, malalaman yan eh. Sa bansa natin, sa Pilipinas, sa Juhiya, pag ikaw chismoso, chismosa, i-DDA ka. Sa Juhiya, pag leader ka, worker ka dito, i-DDA ka. First attempt ng chismis, warning. Second, DA. Na-DDA po. Pero, okay mag-alala. Madali lang yan. Pero sa Pilipinas, may batas po ang gossiping at saka slander. Gossiping and slander can lead to penalties under Philippine law, including imprisonment up to 6 months, or fines of 20,000 for slight slander and more severe penalties for grave slander or libel, ayon sa Respicio Law Office to, which can include imprisonment from 6 months to 4 years. Ka nakakulong. Wala lang. Nagkwentuhan lang kami. Ang kinento mo, buhay ni Jesus hindi, buhay ng may buhay. Sana kung buhay ni Jesus yan, wala tayong kaso dyan. So, ang sabi dito, 6 months to 4 years and fine ranging from 40,000 to 1.2 million. Mabigat ito, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, mabigat pala magchismis. Mabigat pala. Kaya, pantayan mo dila mo ha. Huwag makati. May binili akong yung kahoy na may kamay pangamot. Kasi wala yung ginagawa sa India, ginaganon. Wala dito eh. Pero yung pangamot, meron pong nabibili yung gano'n niya. Ayan. So, yan, nakakalipat ang spirito. Isa pa, the spirit transferred to another person sa teaching, doctrines, and indoctrination. Sa panahon ngayon, nagugulat ako sa Facebook, ang dami nagsishare about God, about the Bible, hindi lang politics, dalawa ang hahat ngayon. Politics, Bible, God, at saka mga entertainment, business. So, ang daming mga nakapost. Tapos, iba-iba, lalo yung sa Bible, iba-iba. Sabi ko, ang lakas ng deception ngayon. Ibig sabihin, malapit nang lumitaw ang Antichrist. Kasi ang sabi ng Bible, bago maganap ang huling rebellion, magkakaroon ng massive deception. Ngayon, di mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Sabi nila, kami tama. Sabi nito, kami tama. Sa totoo lang, lahat may tama. Di ba? Parang mag-asawa lang yan. So, hindi lahat ng nagsishare ng Word of God sa FB, TikTok, social media ay tama. So, kunyari ito, may mga nagpo-post, salvation is by good works. Kailangan kang maging mabait. Another group, sasabihin, sa church lang namin maliligtas, membership. Yung isa naman,
Ang kaligtasan, si Lord lang ang gumawa, wala kang gagawin. Habang tulog ka, nililigtas ka niya at tataniman ka niya ng grace at faith. Pagising mo, magic, ligtas ka na. Sabi ko, lahat ito mali. And then, meron daw Christian na hindi magsasuffer ng hardship. Nag-suffer na tayo. Pagdating daw na Antichrist, wala na tayo dito, blah, blah, blah. And then, ang tithing daw ay sa Old Testament lang yan. Ngayon, hindi na dapat. Sabi ko, grabe na to ah. Ang babae daw hindi pwedeng tumayo at magturo sa Bible study o sa pulpito. Ang daming mga teachings na mali. So ngayon, paano ka masisave dyan? Ito suggestion ko lang ha. Sabi ni Jesus, "My sheep hear my voice. He calls his own sheep by name and leads them out." Yung mga tupa ni Jesus, hindi nakikinig sa ibang turo, sa Kanya lang. So if I were you, to be safe, kasi isa din sa mga leaders at workers, pag iba yung tinuturo mo, ibang doktrina yung tinuturo mo sa Juhiya, madi-DA ka dyan. We don't allow that, kasi makokontaminate yung iba. Alam mo ba, ang kaligtasan ay hindi mo kailangan paghirapan, hindi mo kailangan maniwala, kailangan mo lang matulog. At gigising kaligtas ka na. Hindi natin tinuturo yan. At mapapasok ka sa langit kahit ano pang gawin mo sa buhay, once saved, always saved. Hindi natin tinuturo dito yan. We don't allow that teaching na manatili dito. Okay? So, ang sabi dito sa John 10, yung mga tupa ni Lord, they know His voice. A stranger, they will not follow. Nung nasa India kami, yung seminary, may katabing malaking lote. Tuwing umaga, pumupunta doon yung mga pastol ng tupa. Ang dami nila. May kawan sila, kanya-kanyang kawan. Tapos yung mga pastol, uupo doon sa ilalim ng mga puno, magkikwentuhan. Bandang 3:00, 4:00, uuwi na sila. Tatawagin nila yung mga tupa nila. Yung isa, sisigaw. Yung isa, sisipol. Yung isa, kakanta. Yung iba, kikreate ng noise. Pag sumipol yung isa, yung tupa niya lalapit. Pero yung ibang tupa, hindi. Yung isa naman, nag-create ng noise, yung tupa niya lalapit sa kanya, pero yung iba hindi. Imagine mo, yung tupa, alam yung tinig ng kanilang leader. Yung mga tupa nila, naghalo-halo na, no? Pero pag alis ng mga shepherd, walang tupang naligaw na napunta sa kabilang kawan. Wala. Bakit? Alam ng tupa kung sino yung pakikinggan niya. Hindi yung, maganda yung boses nun, doon kaya tayo. Ang ganda ng sipol niya. Yung kanta niya, okay upbeat. Hawak ko ang beat. Hawak ang beat. Hawak ko ang beat. Di ba? Hindi ganun ang tupa. Ang tupa, alam niya kung sinong dapat niyang sundin. Kaya hindi nalilito ang tupa. Pag sumipol yung isa, nag-create ng tunog, nagkakanya-kanya silang punta sa kanilang mga shepherd. Sabi mo sa katabi mo, tupa ka. Alamin mo kung sinong susundan mo. At sinong susundin mo. So, nalilipat yan sa teachings. And then radyo. Sino yung nabuhay na nung yung Rwanda massacre? Sino nakapanood ng movie Sometimes in April? Hotel Rwanda. Yung Hotel Rwanda at saka Sometimes in April, ito yung kwento ng massacre sa Rwanda. At nagsimula yung genocide. Dahil sa isang radio commentator na satsat ng satsat sa radyo at nakikinig sa kanya yung mga follower niya at sinasabi niya, itong grupo ng mga taong itong mga ipis, mga walang kwenta, dapat nating apak-apakan, durugin, patayin. Sabi dito, si George Henry Ivan Joseph Ruggiu, born in October, Belgian radio presenter, commentator, worked for Rwandan radio station. Sabi dito, played a significant role in promoting genocide against the Tutsi. Ang sabi niya, itong mga Tutsi, mga ipis, cockroaches, apakan natin, patayin natin. Hindi siya taga ron, Foreigner to, pero ng udyok. And then, dahil dito, Ruggiu incited violence against Tutsi and moderate Hutus. Yung mga Hutus, ito yung kalaban nila. May gitna. So pag hindi ka sumali sa mga Hutus and Tutsi, patay lahat yan, ubos yan. At ang pinampapatay nila, machete at saka mga itak. Panuorin niyo yun, Rwanda. And then, dahil dito, 800,000 people died in Rwanda between April and July 1994.
The massacres he helped to promote as radio journalist, inciting Hutus, whom he took as his own, to violence against minority Tutsis. So parehong kulay nito mga blacks. Pero ang pinag-aawayan nila, height. Ganito lang na height. Mas patangkad daw yung mga Hutus sa mga Tutsis. Kahangalan na utak. So, binubuyo niya ng ganon sa radyo at yun nga, pinagpapatay itong mga to. And according to United Nations, ang Holocaust nangyari na pinagpapatay yung millions of Jews, nag-start lang to sa mga hate speech. Rally-rally, ang mga Hudyo nagpapahirap sa atin, silang yumayaman, kailangan nating ubusin, and then dumating si Hitler. Ang magaling magsalita si Hitler. So binuyo niya ang Europe, ang mga Germans para ubusin itong mga Hudyo. Sa Cambodia, ganun din. Sa genocide sa Cambodia. Okay? Itong laban sa Europe, sa Herzegovina. Ito yung mga dating Russian Republic at saka yung Myanmar. Lahat ito, bago nila pinagpapatay, words muna, words muna, words muna, words muna. At nabibrainwash sila. Words. Kaya ang words ay may spirit. Yung dating tahimik, hindi kriminal, yung mga gumagawa ng suicide bombing, yung mga nag-assassinate sa mga big-time leaders, nanonood lang yun sa YouTube. Na-influensahan sila ng mga radical, mga ISIS, fundamentalist Muslim, na talagang kinokontrol yung kanilang utak. Maya-maya, gagawa na sila ng krimen. Magsi-suicide bombing na sila. So, mag-ingat ka sa pinakikinggan mo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Nalilipatan ka dyan. Music. Ang music, marami ngayon bagong music. Pero pupunta ako sa luma. Itong kantang ito, hindi ako masyadong familiar dito sa Helter Skelter ng Beatles. Pinakinggan ko kagabi. Ito yung kauna-unahang rock and roll music nila na heavy metal na pinagsamang AC/DC at saka Led Zeppelin. Wala pa Led Zeppelin, AC/DC. Kasi kinikriticize daw si Paul McCartney, yung mga kanta mo pang lola yung mga lullaby. Lullaby pang lola. Sa ginawa niya to, grabe, ang ingay. Pakinggan niyo lang konti Kasi itong Manson family, mga kulto, labas-pasok sa kulungan ito, itong taong ito ay matindi, addict, ganyan. And then, ginawa nilang parang droga itong Helter Skelter, pinakikinggan nila lagi. At ang intindi nila sa kantang ito, dahil ang title is White Supremacy, kalaban ng mga blacks. So, ang dami nilang pinatay. Ito yung dahilan, yung kantang ito ng Beatles. Yung Thriller ni Michael Jackson, may killer, railway killers sa kanya. Ganun din, paulit-ulit niyang pinakikinggan yung Thriller, di ba, lalabas sa gabi, and then, ang dami niyang pinatay. Si Ronnie, yung kanta ng Ronnie ng Metallica, a killer claimed this song influenced him during a violent episode leading to the murder of his mother. Yung kwento kasi nitong batang ito ay parang api-apihan. So yung feeling niya ganun. Panood niyo yung trap? Panood niyo? Ay, yung swap. Huwag kang titingin sa katabi mo pag swap, Ikaw ba si Bugol? Baka mabudol mo ako, no? Okay, so itong trap, ganun. Lumaki siya, parang kulang sa pagmamahal ng magulang. Naging killer. Etong mga music na to, nag-create ng effect sa kanila. Another one. Some killers find their sense of identity in a song. The Night Stalker, Richard Ramirez, hunted prey, human prey in Los Angeles between June 1984 and August 1985, going on a killing spree. He took at least 15 lives. And one scene he left a baseball cap with the logo AC/DC. At isang paborito niyang kanta ng AC/DC is yung Night Prowler. So Ramirez wanted to view himself as the steely creeper that entered homes undetected while people slept. Kung ano yung nasa kanta, parang role-playing, ginawa niya. Basa ba? Somewhere a clock strikes midnight and there's a full moon in the sky, you hear a dog bark, blah, blah, blah.
Paggabi na naman, ako'y aatake na. In your night prowler, I sleep in the day. You sleep in the day. I'm your night prowler, get out of my way. I'm the night prowler, what's tonight? To scared to turn your light? Parang horror yung yung lyrics. So, siya yun, feeling niya. Eh, ito mas malala, oh. Night stalker. Sunset night's gloom falls on forlorn, and blah, blah. Bring forth the demon's hordes from the bowels of the earth, night stalker. I walk upon the scattered corpse, lying down on fields. Hatred burning inside me, vomiting blood upon the cross. Ay, demonic. Satanic to. Tapos pakikinggan mo. Kaya nga, mag-ingat kayo sa mga music na pinakikinggan nyo. Hindi lahat ng kanta, magaling pa naman mag-create ng music si Satanas. Alam niyo ba si Satanas ay musician? Sabi ng Bible, siya ang head worship leader sa langit bago nagrebelde. So, ang mga music niya ay maganda ang beat, pero ang lyrics, demonic. Okay? So, don't listen to music with message of violence. Alam niyo naman tong numb. Wala na, manhid na ako sa iyo, tatay. Ang kulit mo, wala kang kwentang ama. Yan yung message niyan, rebellion. Sinong mahilig makinig nito? Numb na ako, manhid na ako sa mga sinasabi mo, sa sermon mo. Walang epek yan. O, kaya yan nangyari sa iyo. I feel so numb. Perfect. Alam niyo to? Simple plan? Sorry, hindi kita magaya eh. Parang pinapalabas ng mga kantang ito ang sasama ng magulang nila, ng tatay nila, na sinasabihan lang naman na, anak, ganito gawin mo, sundin mo ko, gayahin mo yung ginawa ko, maganda to. Wala, hindi ko kaya yan, may buhay ako. Wala akong pakialam sa gusto mo. This is song of rebellion. And yung mga nakikinig nito, alam nyo ba, music is the language of the soul. Kung ano yung nasa kaluluwa, sa puso ng mga singer at composer na to, nilalabas nila sa awit yung bigat, yung lungkot, yung saya. Ito, depression, heavy, easier to run, somewhere I belong. Linkin Park. Kaya nga nagpakamatay eh. Yung depression niya, kinakanta niya. So ngayon, pag nakikinig ka ng depression niya, anong nangyayari sa'yo? Depressed ka na rin. O kung anong ginawa niya, nagpakamatay, anong gagawin mo? Kaya huwag kang hunghanga. Tantanan mo yan. Don't listen to this music. Ang ganda ng upbeat, ang ganda. Ako man, makikinig kung adik ako. At saka, ang ganda ang galing nung arrangement. Magaling ang demonyo. Sabi mo sa katabi, magaling ang demonyo. Kaya ka nga naloko eh. Kaya ka naloko. So don't listen to this music. Amen? Don't listen. Mga music na may lust and sex, kaya nga pinapatigil natin, jumbo, hot dog. sa asak, mga double meaning to. Sa subconscious mind mo ngayon, nagkikreate ng mga spirit na one day, pag nabuo na yan, ilalaglag ka niyan. Itong mga spirit of transfer na to, kinikreate nito, parang yung Maze Runner, yung mga pelikulang gano'n, nilalagyan ka ng microchips. Diba? Yung Born Legacy. May microchip ka na kahit saan ka magpunta, natitrace ka nila. Ganon din ito, ang transference of the Spirit, para ka nilagyan ng microchip ng demonyo na kahit saan ka magpunta, susundan ka niya at ginugulo ang buhay mo. Hindi ka masaya, anong sikap mo, di ka muulad kasi may transference of the Spirit na sa katawan mo. Kailangan mong palayasin yan. Kung nag-involve ka dito, nakinig ka ng music, nakinig ka ng chismis at kung ano-ano, kailangan mong palayasin yan. So listen to Christian music. Imagine mo, down na down ka. Di ba? Dami mong laban. Then kakantahin mo, I'm gonna see my victory. Di ba? I'm gonna see my victory, for the battle belongs to the Lord. And then, you take what the enemy meant for evil and turn it for good, and turn it for good. Paulit-ulit mo kinanta, kagaya nung kinanta ng Manson, yung kinanta ng Beatles bago sila pumatay, ulit-ulitin mo yung worship song sa utak mo. Ano mangyayari sa'yo? Hihina ka, lalakas ka? Lalakas ka. Kaya pag ang mga pinakikinggan mo nakakapahina, pati news sa TV, huwag ka nang makinig. Mas-stress ka lang. Okay? Pakinggan mo si Lord, yung mga messages, preaching, music. Ano pa? Dalihan ko na to. Nalilipat ang spirito sa mga rituals, ceremonies, and initiation rites.
Yung laying of hands, Deuteronomy 34:9 sabi dito, yung spirito ni Moses, yung anointing ni Moses, nalipat kay Joshua dahil pinatong niya yung kamay. Joining occultic or cultic group, organization, or brotherhood na may mga initiation, may lipatan ng spirito dyan. Anong spirito? Kung ano yung spirito ng leader, kung ano yung grupo na yan na nare-represent, lilipat sa yan. 1 Timothy 5:22, huwag kang magpapatong ng kamay, maglilay hands sa mga tao agad-agad dahil yung kasalanan pwedeng malipat sa iyo. Yung naglay hands, pwedeng ilipat yung spirito sa nilay hands niya, pero yung nilay hands niya, kung malakas ang demonic spirit nito o may kasalanan to, pwedeng malipat sa kanya. Vice versa. Sa Numbers 11:17, sabi ni Lord kay Moses, hindi mo kaya yung trabaho yan, mabigat, papuntahin mo dito yung mga elders ng bawat tribo at gagawa tayo ng seremonya, yung spirito mo, ililipat ko sa kanila. Yung spirito ko, ililipat ko sa kanila. And then itong mga elders na to, maya-maya nag-prophesy at sila yung naging mga leaders sa Israel na tutulong kay Moses. So merong transference of the spirit sa mga ritual na sinasalihan nyo, sa mga ceremonies, sa mga initiation rites. Ano pa? Joshua 6:18. Sabi ni Lord, yung Jericho, pababagsakin nyo, iikutan nyo ng 7 ulit. And then, yung mga devoted things dyan, ibig sabihin, mga sinumpa na mga gamit dyan, huwag nyong kukunin. Yung mga objects na yan. Dahil the moment na kunin nyo yan, hindi na kayo mananalo sa kalaban. So, si Achan, kinuha niya yung mga pinagbabawal na items, na mga objects. And then, lumusob sila ngayon, sila Joshua, sa isang syudad na mas maliit sa Jericho, Ai. Noon pa lang may Ai na eh. So, nilusob nila yung Ai, napakaliit, sabi ni Joshua, konti lang padala mo dyan, ang liit niyan eh. Natalo sila. So nag-pray si Joshua, anong nangyari? Bakit? Kung kailan maliit tong kalaban natin, natalo tayo. So umiyak siya, nag-pray siya, sabi ni Lord, tantanan mo yung kaiyak mo, may nagnakaw sa inyo, may sumuway sa inyo, kinuha yung pinagbabawal na items. At yung nga, nalaman sa Achan. At sabi dito ni Lord, therefore the people of Israel cannot stand before the enemies. Pag kayo may mga objects, may mga transference of the spirit na galing sa demonyo, hindi kayo mananalo sa demonyo. Neutral lang ang laban. Makaka-survive ka, pero hindi ka mananalo. Kailangan tanggalin yan. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for destruction. Yung mga kinuha na yon, tinago niya sa tent niya. So, yung transference of the Spirit, hindi lang sa words, hindi lang sa music, sa mga signs and symbols. Kaya pag pumupunta kami sa mga bansa na may mga temple, hindi kami nagpapapicture doon kasi may spirito na nakatira doon. Indonesia, ang dami. Doon sa hotel namin, tabi-tabi. India, ang dami. So don't do that. May spirit of oppression pag alis mo doon. No? Yung mga symbol na yan, huwag mo hayaang manatili sa bahay nyo yan. Dahil merong spirito yan. Okay? Yung mga symbol na yan. Lastly, 1 Corinthians 6:16, nalilipat ang spirito to sexual contacts and role-playing games. Sa music, may role-playing dahil pinakikinggan mo yung mga karakter doon sa kinakanta mo. Ganon din naman. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:18 to 17, 16 to 18, do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For it is written, the two will become one flesh. He who is joined to the Lord become one spirit with him. Please, sexual immorality, every other sin a person commit is outside the body, but the sexual immoral person sin against his own body. Napakabigat na kasalanang sexual immorality. Kung gumawa ka ng kalokohan at pagchichismis, nagkakasala ka sa iba. Sinisiraan mo siya. Pero pag gumawa ka ng sexual immorality, sarili mo sinira mo. Sarili mong katawan ang sinisira mo dito. At ang sabi dito, lumilipat yung spirito mo, may tinatawag na soul ties. Nung, kunyari, bakit ka nakikipag-sex dyan? Wala ka namang relasyon dyan. Soul ties. Nagkakaroon ng transference of the spirit. Hindi mo gusto, pero okay na lang din. Tapos yung ikaw namang babae, hindi naman kapugian, hinahanap-hanap mo kasi nalipatan ka na ng spirito. Kahit pangit pa yan, hahanapin mo yan. Bakit?
Nalipatan ka na ng Espiritu pag may nangyari sa inyo. Ba't hinahanap mo? Pangit-pangit. Hindi mo maintindihan sarili mo eh. May Espiritong lumipat. Kahit pangit, Transference of the Spirit. And lastly, alam niyo na may RPG. Rocket Propel Grenade. Role-playing games. Ano yan? Si Tokyo Ghoul? Kineki ba yan? Ha? Alam niyo, akala lang natin, laro lang yan. Akala lang natin, karakter lang yan sa anime. Pero yung spirito ng karakter na yan, pumapasok sa iyo. Kaya gusto mo na rin kumain ng tao, di ba? Cannibalism or what? At akala mo may power ka na rin, nabubuhay ka sa fantasy. You're not living in reality. Lahat ito, espiritu. Lahat ito. Anong mga nilalaro nyo na may karakter na piniplay nyo doon sa loob ng computer na yan o ng mobile na yan? Anong karakter yung gusto nyo? Yung pinaka-powerful. Ano? Ha? Mario? Angry Bird? Ikaw si Angry Bird? Ano ang nilalaro nyo na may role-playing games na ikaw si ganito at ito yung armas mo at ito yung mga points mo, kailangan mo mag-level up. Baon sa utak mo yan, baon sa puso mo yan, kahit natutulog ka na, imagine mo, ikaw yon. Ngayon sa tunay na buhay, loser ka, pero sa computer, winner ka. Bakit ka pa mamumuhay sa tunay na buhay? Dito ka na lang sa fantasy world. Sira buhay mo yan, kapatid. Sira buhay mo dyan. Stop that. Kaya maraming panalo sa games, talo sa buhay. At karamihan ng panalo sa games, talo sa buhay. Karamihan, hindi lahat. Kung merong hindi talo sa buhay, dalhin nyo sa akin at konbinsihin nyo ako. Okay? Dahil karamihan na nakita akong addict sa laro sa computer, hindi nagtagumpay sa buhay. Sa totoo lang. Wala pa akong nakita na nag-addict sa laro, na nagtagumpay sa buhay. Wala pa. Kung meron kayong alam, dalhin nyo sa akin, convince me. Convince me. So, mga kapatid, ang spirito ay nalilipat sa ibang tao, sa iyo, through presence, exposure, association, close proximity, words, messages, naririnig, nababasa, napapanood, gossiping, music, multimedia, ritual, ceremonies, initiation rites, symbols, objects, sexual contacts, and RPG. Role-playing games. Amen? Tayo. Sino po yung mga ngayon lang naka-attend? Pakiwagayoy po ang inyong kamay, first timer. Pwede po kayo bumaba rito. Pag-pray ko kayo, tapos na tayo. Sige po, punta po kayo dito. Pakisamahan ng mga nag-invite. Kung wala naman nag-invite, yung mga ushers natin, pakisamahan po sila. Welcome po kayo dito sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope, International Assemblies. Wala po kami dito ang pinipreach kundi si Jesus lang at ang Bible lang. Kung anong nakasulat sa Bible, yun lang. Kaya makikita nyo kahit ito ay kakaibang topic siguro sa inyo, pero nilalagyan natin ng equivalent verse para patunayan na nasa Bible yan. Okay? And then, ito pong transference of the Spirit, it can be good or bad. Kung mabuti yung taong nakakonect ka, malilipatan ka. Kung mayaman yan, matalino yan, eh mahahawa ka dyan. Spiritual yan, mabait yan, babait ka dyan. Pero pag negatibo, negatibo din. So ngayon, ang pinakamahalaga na spirito na matanggap natin, yung spirito ng Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, yung spirito ng Diyos lilipat sa iyo. Ang tawag doon sa spirito ng Diyos, holy, banal na spirito.
Espiritu ng kabutihan, espiritu ng tagumpay, espiritu ng kapayapaan, at lahat ng magagandang spirit galing kay Lord. Lahat ng pangit na spirito galing sa demonyo. So gusto niyo ba ng mabuting spirito na malipat sa inyo? So tanggapin natin si Jesus. Magpipray tayo, ha? So everybody bow your head, close your eyes, lahat po tayo magpipray. Taas po natin yung isang kamay natin kay Lord. Tandaan na tinatanggap natin siya sa puso natin. At sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, ayusin, ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin, linisin, patawarin patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita Pinapapasok kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Magpe-pray po ulit ako ngayon. Doon sa mga na-involved, nakinig ka ng chismis, nakinig ka ng music, na ang mga mensahe ay hindi magaganda. May mga object ka na mga paborito, mga symbols, at lahat ng mga transference of the Spirit na to, nasali ka sa isang ritual, ceremonies, initiation rites, mga music mo, talaga namang headbangers. Nakikinig ka sa mga tao na ang mga mensahe nila ay hindi tama at hindi maganda. Religion man yan o politics. Nagdadala ng galit, lalo sa bansa natin ngayon. Lahat away-away na. Hindi natin kailangang ipagtanggol yung mga nakaupo dyan. May kapangyarihan at may pera yan. Dapat tayo pinagtatanggol nila. Pinag-aaway tayo para sila manatili sa pwesto. Hindi yan tama. Tantanan natin yan. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Pilipinas. Hindi sila. Ninakawan na tayo, pinagtanggol pa natin. Parang nabobobo na tayo yan eh. So, itong transference of the Spirit na to, may narinig tayo, may nagsulsul sa atin, merong mga nagsalita, may napanood, may pinapanood tayo, pinakikinggan lagi. Yon ang nagtutulak, kaya tayo nagagalit. Kaya tayo nag-iiba. Ngayon, bago tayo magtapos, humingi tayo ng tawad kay Lord. Yung mga spirito na nalipat sa'yo, sa akin, sa ating lahat, hindi yan naalis. Gusto niya may tinitirahan. Lalo na yung mga demonyong spirito na yan. Aalis lang yan. Pag humingi ka ng tawad, Lord, mali itong nagawa ko. Yung ginagawa ko, mali. Ayon sa mga narinig ko kanina, at nung nakaraang mga linggo, mali. May kasalanan akong ginawa. Hingi mo ng tawad. Sabihin mo, Lord, sorry, patawarin mo ako. And then, yung mga spirito na nakapasok sa'yo dahil pinahintulutan mo by music, by hearing words, by talking to other people na may mga karga. Matapos mo hingi ng tawad, palayasin mo yung mga demonyong yan. Sabihin mo, ikaw Satanas, demonyo ka ng ganito, galit, lust, fornication, adultery, spirito ng kung anuman napasok sa'yo, lungkot, depression, rebellion, lumayas ka sa buhay ko. Nire-renounce kita, pinapalayas kita in the name of Jesus. And then, yung mga tao na naging instrumento para malipatan ka, patawarin mo sila. Pwede ba natin gawin ngayon yan? Sayang tong message na to, kung pag-uwi natin, natuto tayo, pero hindi naman tayo lumaya. Sayang lang. Paglabas natin, ganun ka pa rin, sayang lang to. Tapusin na natin to ngayon. Palayasin na natin yung mga spiritong lumipat sa atin. Amen? So let's bow our head. Let's bow our head. Ikaw nakakaalam kung ano yung mga kasalanang nagawa mo.
Ikaw nakakaalam kung ano yung pinayagan mong makapasok sa buhay mo. Ikaw nakakaalam kung sino yung pinakikinggan mo. Kung anong TikTok yan, YouTube yan, TV yan. Ikaw, alam mo kung anong pinasukan mong grupo. Anong mga initiation rites yan. Alam mo kung ano yung mga music na pinakikinggan mo. Ihingi mo ng tawad kay Lord ngayon. Panginoon, hinihingi namin ng tawad sa iyo. Yung mga dahilan, yung mga pinayagan namin na makapasok na spirito sa buhay namin. Sa pakikinig ng music, ng mga rebellious song, depressing song, malulungkot, song ng hopelessness, yung mga pinakikinggan namin sa YouTube, sa TikTok, sa social media, yung mga influencer na may mga sariling agenda, sa politika man o sa reliyon man, yung mga sinalihan naming grupo, Panginoon. Yung mga naging katropa namin na pinakikinggan namin. Yung mga object na meron kami sa wallet, sa bahay, nakakala namin wala lang yan. Panginoon, hihingi namin ng tawad sa iyo lahat ng ito. Hugasan mo kami, linisin mo puso namin, isip namin, kaluluwa, spirito at katawan, buhay, pamilya, tahanan, linisin mo ng iyong banal na dugo. Patawarin mo po kami, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord God, itong mga spirito na nakapasok sa aming buhay dahil sa mga bagay na to, sa oras na to, we renounce all this spirit. Pinapalayas namin ang spiritong ito sa puso namin, sa isip namin, sa buhay namin. In the name of Jesus, sa pamilya, sa bahay namin, spirito ng galit, spirito ng sama ng loob, galit sa mga politicians, galit sa mga namumuno sa aming bansa, dahil sa mga naririnig at nakikita namin dahil ang galit nagbubukas ng pinto sa demonyo. Lord, pinalalayas namin ang galit. Ang depression, pinalalayas namin. Ang rebellion, in the name of Jesus, lust of the flesh, adultery and fornication, in Jesus' name. Occultic spirit and cultic spirit, lumayas ka sa pangalan ni Jesus sa buhay namin. Yung mga role-playing games na yan, yung mga karakter na nag-dominate sa utak namin, sa utak at puso ng bawat isa, palayasin mo yan, ikaw lang ang pwedeng magpalayas. I'm praying here, I'm leading you to pray for your own. Hindi kami pwedeng magpalayas, lalo na nasa tamang edad ka. Palayasin mo yung mga spiritong nakapasok sa iyo ngayon. In Jesus' name. Come on, in Jesus' name, palayasin mo yan sa isa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, lahat ng mga pinto na yan na napasukan ng demonyo, sinasarahan namin sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo at ng iyong pangalan. At yung mga ginagamit ng demonyong instrumento ng mga tao, pinapatawad namin sila. Lalo na yung mga nagchichismis, yung nag-i-influence, nag-uudyok. Lord, we forgive them as you forgiven us. Salamat, Lord. Maging malaya kami mula ngayon. Na kahit anong laban, magtatagumpay kami dahil wala kaming sinuway sa utos mo. Dahil walang spirito ang demonyo na naka-implant sa amin, kagaya ng microchip na yan. Panginoon, walang ganon sa buhay namin. Hindi siya nakapenetrate, pinalayas namin siya ngayon. In the name of Jesus, puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Punuin mo kami ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, pagkakaisa, pag-unlad at pagpapala. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen. Amen.